Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa umaga ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na mapagpala, Ikaw ang Diyos na dakila. Yes, Hindi Lord. nagbabago, O Diyos. Amen, Father God. Dakila ka, Yes, Panginoon. hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na patuloy na pinaparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, Amen. Thank you, Lord. ang iyong kabanalan, O Diyos. Nararanasan ng church na ito, O Diyos. Amen, oh God. Ang dakilang mong pag-ibig, O Diyos. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, Jesus. na patuloy na ikaw ang dinadakila ng mga pinili mo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Sa Father. gitna ng sanlibutan, Panginoon, kami ay pinili mo upang dakilain ka at sambahin, luwalhatiin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise you and glorify your name, O God. Hallelujah, Jesus. You are so great. You are the great I am, O God. Amen, Lord. Hallelujah. You are the Alpha and Omega. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. You are the everlasting Father God. Hallelujah. We praise you, O Lord, and we Hallelujah. glorify your name. Amen, Lord. Panginoon, Thank you, Jesus. sa oras na ito, O Diyos, ikaw lamang ang sasambahin at luwalhatiin namin. Amen, Father God. Panginoon, samahan mo kami sa mga mensahe mo na aming tatanggapin sa umagang ito. Yes, We Lord. pray, O God, that you will bless every recipient, O God, this morning. That we will feel your Holy Spirit in our lives, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. That your words will be inculcated in our minds, O God, Thank you, Lord. and be implanted in our heart, O God, so that it will not taken away by the enemy, and we can use it for our daily living, O God. We magnify your name, O God, and encamp this place, O God, by your hedges of protection, that no one can penetrate us, O God, in this place. No one can disturb us, O God, in giving you the praise and all the thanksgiving, O God, that you deserve it, O God. Hallelujah. We magnify your name Amen, Lord. and be glorified in the mighty name of our Lord Jesus Christ. This is all our prayers. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. So, kung may Bible kayo, pakibukas sa Genesis chapter 11, verse 1 up to verse 9. Ang sabi niya dito, now the whole world has one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let's make bricks and beat them to roundly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower that men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not stand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the
the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the earth. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita na ating nabasa. Sa mga sandaling ito, ang ating gusto kong talakayin sa ating lahat ay pinamagatan, man's rebellion against God. Man's rebellion against God. Mula pa nung bumagsak ang tao mula sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang tao ay mas pinili na niya ang kanyang sariling daan, ang kanyang sariling kalooban, instead na ang kanyang pipiliin ay ang kalooban sana ng Panginoon. Amen. Hindi yung kalooban niya ang dapat na susundin. Pero ang tao, mas pinipili niya yung nais niya. Yung nais niya para sa kanyang buhay. Na dapat sana uunahin niya ang Panginoon. Itong Tower ng Babel na sinasabi sa binasa natin, ito yung nagpapakita na ang tao ay may pride or kayabangan. Pinapakita ng Tower of Babel the pride of human being. At lahat ng event na ginagawa ng tao, no? Ito ay nakikita na kahit itago nila sa lupa or kahit nandyan lang na naging monumento, ipinapakita na sila ay gumawa para lang sa kanilang sarili. At yung mga nakabaon sa lupa na gawain ng tao, ito ay pinapakita ng mga archaeology. Yung mga itong mga archaeologists, ito yung mga it is the study of human things na let's say ang isang bagay na yung isang bagay na hindi dapat na makikita, sila yung mga nag-i-study o nag-aaral. At iprinoprove nila sa mga tao na yung study nila or yung pinag-aaralan nila patungkol sa isang bagay na hindi nakikita ay ito ay totoo. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa rebellion? Ang rebellion, ito yung isang gawain ng isang tao or isang nature ng isang tao na hindi sumusunod sa kautusan. Ito yung mga tao na hindi nila sinusunod yung batas. Nagkakaroon ng kanilang kaisipan ng pagre-rebelde. Let's say ayaw nila yung pamahalaan. Let's say ayaw nila yung pamumuno ng isang namumuno. Gagawa sila ng isang bagay para i-reject. At kung hindi nila ma-reject ito, di nila maupos ito dahil mas makapangyarihan yung namumuno, sila ay magre-rebelde. Hahakot sila ng mga tao na gusto nilang kasama upang sa ganun yung pagre-rebelde nila ay totoong mangyayari. So ang Panginoon ayaw niya ng rebellion. Ayaw niya ng isang tao na rebelde. Dahil ang Panginoon ay isang Diyos na matuwid, isang Diyos na banal. At ang rebellion na tinutukoy dito ay hindi pwede sa harapan ng Panginoon. Isa lamang ang alam ko
grupo na nagrebelde bago tayo sinilang or bago tayo i-create ng Panginoon. Iisa lang ang nagrebelde. The first kudita na nakalagay dito sa Biblia. Hindi yung kudita ni na Gringo Hunasan. Hindi yung kudita ni na Ram. Hindi yung kudita ni na Trillanes. Kundi ang first kudita na nangyari ay yung kudita sa langit. And that is the rebellious one is Lucifer. Siya mismo ang nagbuo ng isang grupo upang labanan ang Panginoon. No? Upang labanan ang Panginoon. Akala nila kayang-kaya nila na labanan ang Panginoon. Akala ni Lucifer ay kayang-kaya niyang ibagsak ang pamahalaan or kapangyarihan ng Panginoon. Si Lucifer, ito yung pinaka-highest na worship leader. No? Maganda yung boses niya. Siya yung leader ng worship. At may mga angheles siya na kasama na talagang panig sa kanya. And then, nagkudita sila. Gusto nilang agawin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero, hindi nila kayang labanan ang Panginoon. Rebellion makes God angry. Ang pagre-rebelde ay nagagalit ang Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga rebelde, sa mga lumalakad sa taliwas. Sa secular world, etong dito sa mundo, nabubuhay tayo na halos or maraming tao na gusto nilang i-promote ang rebellion. Maraming grupo, nag-promote sila ng rebellion. Not to mention the New People's Army. They promote rebellion. No? Pinopromote nila ang pagre-rebelde. Pero, hindi sila nananalo. Why? Because God doesn't want a rebellion. Ayaw ng Diyos ang rebellion. So, pag may mga tao na gusto kayong isama sa pagre-rebelde, isama sa taliwas na daan, huwag niyong pakinggan yun. Bakit? Idadaan kayo sa hindi maganda or dadalhin kayo sa hindi magandang daan. At ito ang daan ay magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Hindi lingid sa atin dito sa atin dito na lang sa Pilipinas. Maraming nagsasabi na hindi mabuti ang pamahalaan ni presidente natin. Maraming mga pamuna sa pamumuno ni presidente. Lahat ng presidente na naging presidente dito sa Pilipinas ay may pamumuna sila. So, kapag yung tao ay hindi nila nahikayat, no? At nagiging kaaway na nila yon. At kung nahikayat nila na suportahan sila, nagiging kaibigan nila. So, ang mundo ay pinopromote niya ang rebellion. Pinopromote niya ang rebellion kasi yun ang gusto ng diablo eh. Yung magrebelde ang tao. Yung labanan ng tao ang Diyos. Dahil ang Diyos ay kalaban niya ayaw niya ng rebelde o ayaw niya ng rebellion.
Kaya if you are one of those people na gustong hikayatin para mag-rebuild ay huwag kayong makinig. Huwag kayong makinig. A rebellious people or a rebellious person likes to challenge the authority and break the rules, no? Every now and then. Ang isang rebellious na tao ay gusto niyang laging i-challenge ang namumuno. At gusto niyang yung batas na nilikha ng gobyerno or ng pamahalaan, gusto niyang i-break yun. Gusto niyang wasakin. Yun ang espiritu ng isang tao na may rebellious spirit. A member of the church who talks back to the pastor, no, is a rebellious person. Yung isang tao o isang membro ng isang church na nagsasalita at the back of his pastor or at the back of his leader, yan ay isang tinatawag na rebellion or rebellious person. Bakit? Bakit sinabi ko na siya ay isang rebellious person? Kapag nagsasalita ka sa likod ng isang tao, hindi na yung isang pastor, hindi na yung isang leader, yung isang kasama mo sa church, yung isang member na church na kasama mo, magsasalita ka against him or against her, ikaw ay nagre-rebel din. Gustong-gusto ka ni Diablo. Kasapi ka niya. Kasi ayaw ng Diyos ang isang rebelde na espiritu. So if you talk against the person or against your pastor, you will be called a rebellious person. And remember this, mga kapatid. Ang Panginoon, once you talk against His servant, be careful. Si David, may pagkakataon na patayin si Saul. But he did not do it. Why? Because Saul is an anointed one. He was anointed by God to rule Israel. May pagkakataon na siya. Si David ay isang galit na galit si Saul sa kanya because of envy. He wants to kill David. But when David has a chance to kill Saul, he did not do it. Hindi niya pinatay. Why? Because Saul is an anointed one. At once na pinatay niya yun, kasama na siya na mapaparusahan. Kaya be careful mga kapatid. Don't speak any bad things, any bad words against your leader or against your pastor. Not only the pastor or the leaders, because leaders are one of God's chosen vessel to lead the church or the people of the church. Amen? Praise God. So, ang Biblia, no? Ang Biblia ay tinawag niya na ang rebellion ay isang witchcraft. Ito ay katumbas ng isang witchcraft. Sino ang nakakaalam ng witchcraft? Ito yung manggagaway or ito yung mangkukulam. No? Akala natin walang sinasabi ang Biblia na mangkukulam mayroon. Tinawag nga na ang rebellion ay mangkukulam. So, huwag kang maging a rebellious person or a rebellious man para hindi ka matawag na mangkukulam. Itong mangkukulam, ito yung nananakit na kahit wala kang kasalanan ay gusto kanyang saktan. Dahil ang nagdadala sa kanya na ikaw ay gusto niyang saktan, ito ay
pagkainggit. Ano? Pag naiinggit siya. Kaya tinawag ng Panginoon ang rebellion na witchcraft. Ito ay katumbas ng witchcraft or mangkukulam. So, huwag tayong ganon mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa atin. Para sa ganon, maalis tayo sa kasalanan. Hindi siya namatay dahil sa atin para lang maging rebellion or maging rebelde sa kanyang harapan. At yung kanyang grasya, yung biyaya na inilaan niya sa atin ay mababaliwala lang yun. Ano ang sinasabi ng Panginoon? What does God say about rebellion? Number 1 is pride. Pride leads us away from God. Pride leads us away from God. Sa verse 4, yung pinasa natin sa verse 4, ang sabi niya, then they said, come let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. Ano ang makikita natin doon? Sa binasa natin, kung mapapansin nyo, then they say, come, let us build ourselves a city with a tower. Itong sinasabi na ito yung Tower of Babel. Yung malaking tore na halos ma-reach niya yung langit or yung heavens. Ang mga tao nagkaroon ng kooperasyon sa bawat isa, nagtulungan para sa ganon, i-build up ang Tower of Babel. Ito, halos ma-reach out o ma-reach niya ang langit. Nagkaroon sila ng pagkakaisa na mag-build sila ng isang tore na hanggang makarating sa langit. So, makikita mo dyan yung sinasabi na let us build ourselves. Yung ourselves means nandun yung pride sa bawat isa sa kanila. Let us build a tower for ourselves, sabing ganon. Para sa ganon, pwede na silang pumunta sa langit. Hindi na kailangan nila ang isang manliligtas. Hindi na kailangan ang isang deliverer para sa kanila kasi mayroon na silang na-build up na malaking tore para makarating na sila sa langit. So ang gusto nila ay ang gusto na nila diretso na. Hindi na nila kailangan ang anak ng Diyos. Hindi na nila kailangan yon. Yun ang nasa isip nila. Gusto nila ay makilala sila para sa kanilang sarili. Gusto nila ay makilala sila sa kanilang kakayahan. So, ang Tower of Babel is refers to Babylon, which was in Mesopotamia. Ang Tower ng Babel ay makikita sa Mesopotamia. At ito ay inire-refer na ito ay isang Babylonia. No? Ito ay isang Babylonia na makikita makikita sa Mesopotamia. Ang ibig sabihin ng Babylonia, ito yung lugar kung saan pwede lahat. Ito yung lugar na pwede ka lahat. Pwedeng sugal, pwedeng kasino, pwede lahat ng bisyo ng isang tao. Yung Babylonia. At ang
ang Babylonia, tinawag nilang Babylonia ngayon is yung pinakamalaking casino dito sa mundo, yung Las Vegas, na kung saan na maraming malaki ang casino doon. Opo, yung kumbaga sa tao kuratsa. Yan. Yung BCBC, BC City. Yan. Yan ang sabi ni Pastor, the city where the person or men never sleep. Kasi very busy ang lugar na to. Ganon ang Babylonia. At ito ay, ang turi ng Babel na to ay binild up sa Babylonia na kung saan matatagpuan sa Mesopotamia. Lahat ng klase ng bisyo, lahat ng klase ng ugali ng tao ay nandoon. Kasi nagkaisa sila. Iisa ang kanilang language, isa ang kanilang salita, ang wika nila ay iisa. No? So, ang purpose nila is to get to heaven without any deliverer, without any savior, without any help. No? They wanted to reach heaven by their own selves. Okay? So, ang story ng Babel na to ay may 153 na feet kataas. 152 feet na kataas. Gaano kalataas yun? And ang kanyang yung ground na pwedeng tinayuan niya is 1 hectares. No, di napakahaba yun. 1 hectares. No? Ganon ang ginawa ng mga tao. Binild up nila para sa kanilang sarili yun. Binild up nila para hindi sila para magkaisa sila, iisa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang wika, ang gusto nilang mangyari. Pero ang Panginoon ay hindi pumayag. Kaya ang Panginoon ay winasak niya. We will get down, we will go down and to break their languages. So bumaba ang Panginoon at winasak niya ang turi na binild up ng mga tao. Ang turi na to, when the priest climbed the 7 planetary stairs to the Zodiac Tower, yung tower niya, yung tower, doon pinangalanan nila na as a Zodiac Tower. At doon nila ginagawa yung mga horoscope. Sino ang aware sa inyo ng horoscope? Mga zodiac sign. No? Sino ang aware sa atin lahat yun? Mga zodiac sign, mga astrological, yung mga binabasa sa taas, yung mga signs. Pag nakita mo yung star ganito, doon nila ini-study, doon nila inaaral. Pag nakita nila yung star na ganito, ang position niya may ibig sabihin. Pag nakita nila yung moon na half, may ibig sabihin. Pag nakita nila na nagkaroon ng eclipse, may ibig sabihin. Pag yung sun or yung araw, pag nagkaroon ng ibang sign, sinyales, may ibig sabihin. Yun ang pag-aaral ng mga astrological. At doon nila ginagawa sa tore ng Babel. Kaya ang Panginoon hindi siya pumayag na magkakaroon ng iisang language para sa ganon labanan nila ang plano ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang plano ng Panginoong Diyos, since the fall of man, ay nagkaroon ng plano ang Panginoon na to save mankind from the hands of the enemy. Pero ang mga tao na ito, gusto nilang dumiretso na sa langit by their own selves. They do not need anymore a savior or a deliverer
to reach heaven. That's why they built up a Tower of Babel. But God did not permit them. But God did not permit them because it's a pride. God hates pride. God hates rebellion. Amen. So, hindi pumayag ang Panginoon na sila ay magtagumpay sa kanilang plano. Dahil ang plano ng Panginoon will always prevail. The plan of God will always prevail. He planned to save us by His own way. It's not by our own way. So lahat ng plano mo sa buhay na hindi makakapagbigay ng kaluhuran sa Panginoon ay wawasakin ng Panginoon. Lahat ng iyong desisyon, yung desire mo, yung goal mo na hindi nakakapagbigay sa Panginoon ng kaluhuran ay wawasakin ng Panginoon. So all your desire, your plans will be or should be consulted to God. Kagaya ng mga tao na to, hindi nila ikononsulta ang Panginoon kasi ang umiiral sa kanila, yung pride, yung kayabangan, yung pagkahambog nila, yung pagkamataas nila, yun ang umiiral sa kanila na kaya-kaya nilang makapunta sa langit without the help of God. Hindi ganon ang plano ng Panginoon. He will have to send His Son for us to be saved. Not to build a tower. God's plans was always prevail. Ang mga tao sa mga panahon na to, they engage in occultic practice. Ano yung mga occultic practice na to? Hindi na nila tinignan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila nag-rely sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang tao gusto niya yung sarili niyang way. Ang tao gusto niya yung sarili niyang paraan. Yung sarili niyang kalooban ang masusunod sa kanyang buhay. Hindi siya nagpukonsulta sa Diyos. Kaya, ang mga tao ay nagpa-practice ng occultic practice. Ano yung mga occultic practice na pinapractice ng mga tao? Pag nagpatayo sila ng bahay, kukunin muna yung sabi nila talento ng isang punsoy. Tatawag sila ng isang punsoy. Ipapapunsoy yung pagtatayuan nila ng bahay. Ipapapunsoy nila kung ano ang maganda na lugar. Ipapapunsoy nila. Kahit magbayad sila ng libo-libo na pera, basta ipatingin nila sa isang pinsoy o punsoy. Pinsoy. Ay, ano nila, yan. Di practice occultic practice. Pinsoy. O kaya pag na-build up na yung bahay nila after the building of their house, they call again a punsoy. Punsoy. Then, ititignan yung lugar. Yung loob ng bahay papakita. Another payment yun. No? Another payment, and sasabihin ng isang punsoy na ito ang maganda, ito yung maganda, dalhin mo ito doon. No? Ilipat mo ang mga appliances na to doon. Kasi hindi maganda na lugar na yan. Yan ang pinapractice ng tao. Instead of consulting God, instead of praying and asking God, what is the best place to put up your house or the appliances in your own home, sa punsoy sila nagtitiwala.
us was already in the pungsoy person, not to God. So yan ang practice ng mga tao. Kasi andyan yung pride. Kayang-kaya ko ito. Kayang-kaya ko. Without any asking God, that matter, they built by their own selves. Sila na mismo ang gagawa. Wala na ang Diyos sa kanila. Wala na ang Diyos. Kasi nakadepende na sila sa mga occultic practice. At kumikita naman ng isang tao. No? Ang mahal, magbabayad pa rin sila. Horoscope. No? Tayo, mahilig tayo sa horoscope. Horoscope sign. Yan ay isang occultic object or occultic practice. Horoscope. Nung nagtatrabaho ako sa Manila, yung isang kasama namin, yung sekretary namin, sabi, Rami, bumili ka na ng kasi ako noon liaison officer ako at that time. Rami, bumili ka na ng dyaryo. Gusto ko yung Rimati o kaya yung Tonights. Kasi nandun ang horoscope eh. Sabi niya, tignan ko lang yung horoscope ko kung ano ang sinasabi. No? Sa araw-araw nandun yung horoscope niya. Tinitignan niya. Ano ang horoscope mo? Scorpion. Scorpion din ako eh. Sabi ko gano'n sa kanya. So, yung horoscope, doon niya ibinabase ang kanyang, kumbaga, ang kanyang maghapon na buhay. Kung ano ang sinabi ng horoscope, yun din ang sinusunod niya. Sino ang mahilig sa horoscope dito sa atin? O kung hindi nyo pa alam yung horoscope, yung zodiac sign. Yung Aries, Leo, Scorpion, no? Yan ang mga horoscope. 12 yan. No? So, kung mahilig ka ng ganon, ang pride ay umiiral sa'yo. Bakit? Yung pride na yon ay nilalabanan mo ang Panginoon. Parang sinasabi mo, mas marunong ka sa Panginoon. Kasi nagtitiwala ka dyan. Na ayaw ng Panginoon ang mga dyan. Zodiac sign na yan dahil walang maibibigay sa iyo yan. Ang kapangyarihan ng Diyos, doon ka magtiwala sa Kanya. Hindi sa mga zodiac sign, hindi sa mga pungsoy or sa mga horoscope. Hindi lang yan. Yung mga faith healer. Iniinsulto mo ang Panginoon eh. Pag nagkasakit ka o papadala ka sa faith healer, albularyo, ipapatawas mo yung sarili mo, ipapatawas mo yung anak mo na nagkasakit. Pupunta ka dun sa faith healer, sa albularyo, pumunta ka na lang sa Panginoon. Iniinsulto natin ang Panginoon. Pag doon muna tayo pumupunta. Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagpapagaling. Ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng aking bugbog at latay, kayo ay gagaling. Amen. Pero pupunta tayo sa faith healer. Yung trust natin nandun sa faith healer. Alam nyo, sa una, sasabihin ng faith healer sa iyo, ito ang gawin mo, tatawasin yung anak mo, tatawasin siya, may maipapakita dito, sinaktan yung anak mo, nakasaboy ka ng mainit na tubig sa kapaligiran nyo.
Sabagay, nung unang panahon, mga lulu at lula, ganun ang ginagawa nila sa amin noon. Dinadala kami sa mga faith healer. Pero kapatid, ngayon na Kristiyano na tayo, ngayon na tayo ay mananampalataya sa Panginoon, ngayon na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, huwag na tayong magtiwala pa kung sino ang sinasabi na siya ay manggagamot. Iisa lang ang dakilang manggagamot. Ang mga doktor ay ginagamit ng Panginoon. God used them as an instrument to heal you. Pero yung albularyo, yung faith healer, ibang klase yun. Dahil ang doktor sinasabi na hindi ako ang magpapagaling sa iyo, kundi ang Panginoon. Marami akong doktor na naringgan ng gano'n, na hindi ako ang magpapagaling sa iyo, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagpapabayad. Pag pinagaling ka ng Panginoon, hindi ka magbabayad. Amen. Ang prayer ay walang bayad. Ang gamot sa ospital may bayad. Ang gamot sa doktor may bayad. Ang gamot sa faith healer may bayad. Kahit sabihin ng faith healer, donation, bayad pa rin yan. No? Kaya, bago ka pumunta sa mga sinasabi mo, inakala mo na sila ay makakatulong sa iyo, pumunta ka sa Diyos na tumawag sa iyo, na nagsabi, nangako sa iyo na pagagalingin ka niya. Kumonsulta ka muna sa Diyos na makapangyarihan. Yun ang sinasabi ko na sa mga anak ko, kay Brother John. Ang kati ng katawan ko, sabi ni Gladys kahapon. Kasi alam ko na yun ay epekto ng kanyang vaccine. Sabi ko, kumonsulta ka sa Panginoon. And pray. Pray. Ayun ang importante kasi walang bayad ang prayer. No? Amen. Ano pa? Yung mga spirit guides. May mga tao na naniniwala sila sa mga spirit guides. Yung isang espiritu na namatay. Tapos, nag-incarnate. Yung sinaniban niya yung isang tao. Ayun ang guide nila. Yun ang gagamiting guide. Yun ang spirit guide. Isa lang ang Panginoong Jesus ang nagkaroon ng incarnation. Ang Panginoon lang. Wala nang iba. Hindi yung kamukha niya. Kasi nag-incarnate yan, kamukha niya. Yung espiritu ni ganito, napunta sa kanya kaya naging kamukha niya. Hindi ganun mga kapatid. Magic, salamangka. Doon nila ginagawa sa Tower of Babel, yung mga pagsasalamangka, yung mga magic. Naniniwala ba kayo sa magic? Sino ang naniniwala sa atin dito ng magic or pagsasalamangka? Yun ay bad spiritual. This practice challenges God's sovereignty over our lives. Ang practice na to, kina-challenge natin ang Panginoon. Hinahamon natin ang Panginoon sa buhay natin. Pag nagkukonsulta ka sa pungsoy, pag nagkukonsulta ka sa faith healer, nagpupunta ka sa mga magician, nagpupunta ka sa mga spirit guides, o sa fortune teller, hinahamon mo ang Panginoon, hinahamon mo ang kakayahan ng Panginoon, hinahamon mo ang kanyang kapangyarihan at kataas-taasan, His sovereign power. Hinahamon mo siya pag doon ka nagpukonsulta. Iwasan natin yon mga kapatid. Dahil ayaw ng Panginoon ng ganon. If anyone engaged is
engage in any of this practice, no? Let us repent and renounce. Magsisi tayo. Talikdan natin yun. Kasi yun ay ayaw ng Panginoon. Hindi yun kalooban niya. Tinamon mo siya, challenge mo siya sa kanyang sovereign power. Pinapakita mo na hindi mo siya kailangan. Mas kailangan mo yung faith healer. Mas kailangan mo yung fortune teller na siyang magbibigay sa'yo ng iyong kinabukasan. Na ipapakita niya sa'yo na sa taon na to, ikaw ay magiging ganito. Na mayroon kang kinabukasan. Pupunta ka sa ibang lugar. Sinasabi ng fortune teller na yon na ikaw ay magiging mayaman. Na ikaw ay magkakaroon ng asawa ng ganito. Fortune teller yun. Nasabihan ako ng ganyan sa opisina noon. Sabi nila sa akin. Sabi ng isang Indian sa akin, "You miss." Sabi niya ganon. Ako daw, "You miss." Sabi niya, "Your family is, you are not in good terms of your in-laws." Sabi niya sa akin, "You're not in good terms of your in-laws." And at that time, I have a problem with my in-laws at that time. Pero sabi ko, "No, I don't have any problem." Sabi ko ganun sa kanya. "You have a problem." But I didn't believe him. Because yung problem na sinasabi niya ay heavy problem with your in-laws. Pero hindi ganon ang problema ko at that time. No? I didn't believe him. I believe in God. Sabi sa akin ng Panginoon, sabi ko, "No, I don't have any problem with them. Just a little bit problem, not heavy problem." In-insist niya na heavy problem. No. It's just tampuhan lang. Hindi. Yun ay tinawag na niya malaking problema. Sabi ko, "No. It's a little bit problem." Kako ganun. So huwag tayong magtiwala sa mga fortune teller na sasabihin sa'yo na magiging mayaman ka. O magiging mayaman ka, inulaan ka, magiging mayaman ka. Nakaupo ka na lang sa loob ng bahay mo. Nag-aantay ka na lang kasi yayaman ka eh. Sinabi niya mayaman ka eh. Hindi ka na nagtatrabaho, nakaupo ka na lang sa bahay. Aantayin ko na lang yon. Kasi magiging mayaman ako eh. Hindi naman niya sinabi na magtrabaho ka. Magtrabaho ka para biyayaan ka ng Panginoon ng pagpapala. Hindi yung uupo ka yun. Uupo ka na lang doon sa bahay mo at aantayin mo yung darating na pagpapala. Pwede ba yun? Pwede ba yun? O kaya, sabi nga, ganito, ang mapapangasawa mo ay ganito. Uupo ka na lang doon. Huwag ka nang manligaw. Huwag ka nang manligaw kasi darating yung mapapangasawa mo eh. Paano darating yun? Kung hindi ka naman nanligaw, parang ibig sabihin niya na huwag kang mag-asawa at magkakaroon ka ng anak. So sometimes we believe in those occultic practices. But God said that never believe in them. Amen? So if you are engaged in these kinds of practices, repent and renounce them. Number 2, pride and self-centered. Ang tao ay may pride, hindi lang pride, kundi nakasentro sa kanyang sarili. Nakasentro sa kanyang sarili mismo. Yung sinabi sa verse 4 na us, ourselves, na let us build, sabing ganon. Come, let us build ourselves. Na kung napunan nyo yung sinabi niya, come and let us. Yung us, sinabi ba dyan na as God? Then, as tayo
ngayon mga kapatid, sa palagay natin, kung hindi natin ikukonsulta ang Panginoon ng mga plano natin, magtatagumpay kaya tayo? Hindi tayo magtatagumpay. Kahit gawin mo ang iyong kakayahan, hindi ka magtatagumpay. Sa una, lalago ka. Pero ibabagsak ka din. Bakit? Tingnan nyo yung sinabi ng Panginoon, "Come, let us break them." Yung mga tao sa tower, yung mga nagbibuild up sa Tower of Babel, nakasentro sila sa kanilang mga sarili. They are self-centered. They did not consider God. So ano ang mga attitude ng mga tao na to? Ang attitude nila is self-centered, no? Us, ours, we, no? We, sabi niya ganon. Let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we, para tayo, no? So that we make a name for ourselves. Para tayo ay makagawa ng sariling pangalan para sa atin, hindi para sa Diyos ang nasa isip nila. So that makes them a revealed people. That makes them have an attitude of pride. And pride, God hates pride. God hates rebellion. So their attitude is self-centered. Nakasentro lang sila, tayo mga kapatid. Try to think of it. Ano ang mga plano mo na ikaw lang ang nakakaalam, na hindi mo ikinukonsulta ang Panginoon? Ano ang mga desire mo sa puso mo na ikaw lang ang nakakaalam? Hindi mo ikinukonsulta o ikinukonsider ang tulong ng Panginoon dahil akala mo, kayang-kaya ko ito. Kayang-kaya kong gawin ito. Hindi ko kailangan ang tulong ng iba. Hindi ko kailangan ang tulong ng Panginoon kasi kayang-kaya ko ito. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan lagi natin ikonsulta ang anumang desire natin, ang anumang plano natin sa Panginoon. Kasi kung wala siyang tulong, hindi ka magtatagumpay. Walang katagumpayan na marireach mo, makakamtan mo kung wala ang Panginoon. Like these people, they erected the Tower of Babel, but God destroyed it. Why? Because they did not consider God. They did not consider or consulted God. They have their own purpose. Lumihis sila sa daan. At isa lang ang gusto nila, para lang sa kanilang sarili. Para sila ay makilala. Para sila ay magkaroon ng pangalan. Di ba tayo? We are after our reputation. We are after our name. Hindi sa name ng Panginoon. Hindi sa papuri sa Panginoon. Ang gawin natin is lahat ng plano natin. Lord, ito ang plano ko. Alam ko na ito ay para sa iyong ikaluluwalhati, para sa iyong ikapupuri ito, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon, sa plano at desire ko na to. Gagamitin ko ito para sa iyong ikaluluwalhati. Hindi para sa aking ikaluluwalhati. Lahat ng kredito, ibigay natin sa Kanya. Pag nagkaroon ka ng paglago, pag nagkaroon ka ng pag-aakyat ng buhay mo, do not consider it that it is from you. Always give the credit to God. So ang mga tao na to ay may attitude na nakatuon sa kanilang sarili. Self-centered attitude. And their values. Ang gusto nila ay makilala ng lubusan. Ang gusto nila ay maging tanyag sa lahat ng tao
Iyon ang gusto nila. Gusto nila magkaroon sila ng honor or karangalan sa mata ng tao. Ano ba ang mas matindi na karangalan na maibibigay? Ang karangalan sa tao o na ibibigay ng tao o karangalan na ang Diyos mismo ang nagbibigay sa iyo? Ano ba ang mas matindi doon, mga kapatid? O sa akin, yung karangalan na ibibigay ng Diyos. Ang karangalan ng tao na ibibigay sa iyo, kung minsan may kasamang pamumutya yun. Once, mayroong isang pastor noon na kasama namin noon, sabi niya, ito ang pastor na to magaling sa lahat ng instrumento. Kukuha siya ng yung mga dahon, kaya-kaya niya gawin sa libro. Sabi namin, kasi mga kami noon, young people, lagi namin kasama sa outreach. Sabi namin sa kanya, Pastor, ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Kasi nagsisilindro siya using leaf. Kahit anong klase ng dahon ng halaman o punong kahoy, kaya niyang gawin na salindro. Pastor, ang galing-galing mo. Ganun ang sinasabi namin sa kanya. Sabi niya, ang sobrang pagbibigay ng karangalan sa tao, sa akin, sabi niya, yun ang lihim na panlalait ninyo, sabi niya sa amin. Di ba? So, ang karangalan na binibigay ng tao may kasamang panlalait minsan. Di ba? May kasamang panlalait. O, yung ganda-ganda mo, sister. Ang ganda-ganda mo. At the back of his mind, at the back of her mind, may panlalait pala. So, saan kayo doon? Karangalan na ibibigay ng tao, karangalan na ibibigay ng Diyos. Karangalan na ibibigay ng Diyos. Ganon ang sabi sa amin ng isang pastor, pero siya ay wala na, nasa na ng Panginoon. Kasi matanda na siya noon, pero binata siyang pastor na na siya, binat na, sabi nga, binatang pastor, pero 40 years old na siya, binata pa siya. So, sabi namin sa kanya, Pastor, mag-asawa ka na, matanda ka na. Kasi malilit mga young people kami. Matanda ka na, Pastor, mag-asawa ka na, 40 ka na. Ganun ang sinasabi namin sa kanya. Sabi niya, inaantay ko yung ibibigay ng Panginoon. Paano naman hindi ka nanliligaw, Pastor? Di wala kang mapapangasawa kung hindi ka nanliligaw. Yun ang sinasabi namin sa kanya. Sabi niya, pinag-pray ko naman. Yes, Pastor, ipag-pray mo at manligaw ka. At that time, mayroong inirito ng isang kasama namin na young people. At yun ay nakursunadahan niya at yun ang napangasawa niya. Hindi nga lang sila nagkaanak dahil yung napangasawa niya is pareho na silang may edad. Pero biniyayaan sila ng Panginoon ng isang adopted child. Adopted child at naging masaya naman ang buhay nila dahil yung bonding nila na mag-asawa ay gamit ang bata para yung bigkis ng samahan nila ay mas lalong tumindi. Amen? Tumibay. Praise God. So, ang karangalan na binibigay ng tao ay mas hindi matindi kaysa yung ibibigay ng Panginoon. Mas maganda yung ibibigay ng Panginoon. So, ganun mga kapatid. Mas lalong bigyan natin ng pansin ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Huwag tayong maging self-centered, huwag tayong maging tinitignan lang ang ating mga sarili. Yung honor na ibibigay ng tao sa
atin ay pansamantala, pero yung honor na ibibigay ng Panginoon sa atin ay eternal yun, mga kapatid. So if a person's self is at the center of his life, God is posed out. Pag ang tao, ang self niya, yung nakasentro sa kanyang buhay, walang paglalagyan sa Panginoon. Hindi ka yung lugar ng Panginoon ay napapaalis. Walang paglagyan. Walang lugar ang Panginoon sa puso mo pag naka-self-centered ka. Kaya huwag tayong maging self-centered. Kailangan maging God-centered tayo. Ang Panginoon ang siyang nakasentro sa buhay natin. Kung ang isang tao ay self-centered, no, he spent more of the time thinking about himself, his achievement, his positions, and his reputation. Lahat ng mga nagagawa niya, nakasentro yan. Lahat ng mga, yung position niya, nakasentro yan. Ako ang may-ari ng kumpanya na to. Ako yung presidente ng kumpanya na to. Ako yung pinuno ng kumpanya na to. Ako yung, sorry to say, ako yung leader sa ministry na to. Nakasentro ka sa sarili mo. So yung place ng Panginoon, wala na napupush out ang Panginoon, na papaalis ang lugar niya kasi nakasentro ka sa yung sarili mismo. Yung achievement mo, yung position mo, yung mga nagagawa mo, yung name mo, nakasentro ka doon. At yung lugar ng Panginoon nawawala. Parang itinutulak mo ang Panginoon na mawala sa buhay mo. Ano ang mangyayari sa buhay mo kung wala ang Panginoon? Lahat ng plano mo ay mawawala. Lahat ng iyong tinatamasa ay mawawala. Kung hindi man dito sa langit mo matatagpuan. Because there is a final judgment. Mag-ano ka na lang, magugulat ka na lang. Ikaw pala ay itatapon sa impyerno. Kasi pride eh. Ako ito, ako ang nag-build up yan eh. Ako ito. Kung wala ako, hindi magiging masagana ang church. Kung wala ako, hindi tatayo ang ministry. Kung wala ako, hindi tatayo ang church. Babagsak ang church. Kasi yung ako yung pride, yun ang katangian ni Diablo. Pride. Yun ang nagpabagsak sa tao. Pride. Yun ang nagpaalis. Yung pride. Ang siyang nagdala kay Adan at Eva going out from the Garden of Eden because of their pride. They were cast out from the Garden of Eden. May isang kwento ng isang isang palaka. Itong palaka kasi sa lahat ng hayop, ito yung may pride. Sa lahat ng hayop, ito yung may katangian na hambog or mayabang. One time, ang mga tao, maraming tao na nandun sa ibaba. At mayroong isang ibon na may dala-dala siyang yung maliit na kahoy
kahoy. Kumbaga, let's say ting-ting na lang, yung maliit na kaputol na kahoy. Yung nung pala kinuha ng ibon, yung kahoy na yon, may palaka pala na nakakagat sa dulo, sa kabilang dulo ng kahoy na yon. Inilipad ng isang malaking ibon ang kahoy na yon, na mayroon nakabitin na isang palaka. Tapos, umiikot yung ibon at tinitignan ng mga tao. Nawiwili sila na tumitingin sa ibon na lumilipad na kasama ang palaka. At nagiging nagiging parang view na tinitignan nila, naging spot. Nakatingala yung mga tao, maraming tao. Ngayon, ang galing naman ng gumawa, ang galing naman na tao na nakadiscover niyan. Yung ibon may nililipad na palaka. Itong palaka, dahil hambog siya, may letter I siya. Sabi niya, dahil naririnig na niya siya yung siya na yung pinag-uusapan, akala niya siya na yung pinag-uusapan kasi nakabitin siya. Sabi niya, ako! O ano nangyari sa kanya? Nung sinabi niyang ako, bumagsak siya. Nang bumagsak, anong nangyari sa kanya dahil mataas? Patay. So, ang kayabangan ang siyang magdadalayo sa iyo sa kapahamakan. Pride comes first before distraction. Ano ang nandun sa gitna ng sin? Letter I, di ba? So, I, pride. No? Doon bagsak ang isang tao. Amen? So, avoid yung katangian na pride. Amen? Praise God. When we talk about self, we should distinguish between true self. Pag iniisip natin ang sarili, kailangan tignan natin kung ito ay true self or false self. I-distinguish natin ito. Tignan natin ano ang diferensya ng isang true self or false self or real false self. Ang true self, ito yung inirepresentar or it is represented by our real feelings and desires. Iyon ang true self. Pero ang false self, it is a side of us that has changed its behavior. Ibig sabihin yung false self, ito yung pride. Nag-iiba na. Yung ugali mo, nag-iiba kasi nagkaroon ka na ng kayabangan. Sa lahat ng tinatamasa mo, sa lahat ng mga nakakantan mo, iyon na ang nagbigay sa'yo ng pagbabago ng iyong behavior. Pero kung true self, nakasintro ka lang sa sarili mo, yung desire mo ay yung desire mo ay nakasentro sa Panginoon. Lahat ng goal mo nakasentro sa Panginoon. Kaya let's say kung true self or false self yung nandito sa mga trait natin or desires natin, no? Example ng isang true self, a person might work hard at their job and also spend time with family. Ang true self, yun ay ang isang tao na nagtatrabaho, ang kanyang job ay nakalaan sa kanyang pamilya. Naintindihan natin? Ang isang tao na may trabaho, maganda yung trabaho niya, maganda yung nakakamtan niyang buhay. Ito ay hindi nakasentro sa kanyang sarili, kundi ito ay kasama ang pamilya niya. Hindi niya sasabihin na ako
Ako lang ang bumubuhay sa iyo. Nagtatrabaho ako dahil sa akin nabubuhay kayo. Hindi ganon. Kundi nagtatrabaho siya dahil nakasama niya ang pamilya niya. Inialay niya ang kanyang magandang trabaho sa kanyang pamilya. Hindi niya sasabihin na pinapakain ko lang kayo dahil sa akin nabuhay kayo. Dahil sa akin ay nagkaroon kayo ng ganyan sitwasyon. Hindi ganun ang true self. Ang true self, a person is working na inilalaan niya or iniaalay din niya ang kanyang effort sa kanyang pamilya. Pero ang isang tao na may false self, yung nakasentro sa kanyang sarili, ang example nito ay ang example ng isang false self, a person who has a false self, yung lahat ng kanyang pinagtatrabahuan, yung kanyang mga na-acquire ng kasaganahan sa buhay, hindi niya isinasama ang buong pamilya, kundi sa kanya mismo lang nakasentro. Yun ang false self. Mayroon ba nun dito sa mga magulang? Sa mga magulang or mga tatay? Nasasabi niyo ba sa mga anak natin, pamilya natin, kabubuhay lang kayo dahil sa akin eh. Hindi ganun mga kapatid. Kundi kailangan magkaroon tayo ng tunay na self or true self. Ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Pablo na, I am crucified with Christ. Nung naging Kristiyano na tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, yung dati nating pagkatao ay namatay. Namatay na. We were crucified with Him. Namatay na. Yung pagtanggap natin sa Kanya as our Savior, as our Deliverer, wala na yung dating pagkatao natin. Namatay na yun. At nabuhay tayo with Christ. Nabuhay tayo dahil kay Kristo. After a person is crucified with Christ and Christ's resurrection power is living in him, he is now able to overcome any temptations. Lahat ng temptasyon ay pwede mong ma-overcome. Kayang-kaya mong ma-overcome na yun dahil ang resurrection power ng Panginoon ay nasa sayo na. Yung crucified, namatay ka. Kasama mo si Kristo. At nung nabuhay muli ang Panginoon, yun yung nabuhay ka muli. And all your old self will be changed and transformed. Ganon ang mangyayari sa isang Kristiyano. Nabubuhay tayo muli at napalitan ang ating pagkatao. Yung dating ma-pride na tao, yung dating mayabang na tao, pagkatao natin ay napalitan sa isang humbleness or isang tao na mapagpakumbaba. Wala na yung pride. No? Amen? Praise God? So, ang pride ay nagmamanifest sa iba't ibang paraan. Number one is a bloated ego. Bloated ego. Ito yung malaking nasasaktan tayo. Yung ego natin, natatats tayo. We want to make name for ourselves. Yung
niya magkaroon ka ng magandang buhay, magkaroon ka ng magandang reputation, magkaroon ka ng magandang pangalan. Yun yung ego natin. At kapag nakakarinig ka ng hindi mabuti, natatats, nasasagi yung ego mo. At doon nagre-react ka. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na at binago ng Panginoon, kahit nakakarinig ka ng hindi mabuti na salita, nakakaya mo na itanggapin yon. Bakit? Kasi ikaw ay binago na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17 na lahat ng nakay Kristo ay nabago, all things are passed away. So kahit nakakarinig ka ng hindi mabuti, ikaw pa rin ay kaya-kaya mo pa rin tanggapin. Nakangiti ka pa rin. Kahit hindi na maganda yung sinasabi sa'yo, nakangiti ka pa rin dahil ikaw ay binago ng Diyos. Yung ego mo ay napalitan na. Pangalawa, perfectionist. Yung iba gusto nila perfect ang kanilang sarili. Perfecto. Because we want to project a good image, we spend too much time trying to do things perfectly. Dahil gusto natin perfecto ang lahat na walang may bibigay na kuna. Gusto natin maganda ang kalabasan. Kahit maliit na bagay, gusto mo perfecto. Ang sabi ng Panginoon, no one is perfect. Huwag ka maging perfecto. No? At tignan lang ninyo, baka mamaya, yung gusto mong maging perfecto, yung magagandang bagay, yung malalaking bagay na dapat na mapunta sa'yo, ay napapabayaan na. Kasi gusto mong perfecto eh. Hindi mo aalisan yung isang bagay hanggat hindi na perfecto. Pero yung mga malalaking bagay ay napag-iiwanan mo na. Na itong para malalaking bagay ay mas malaki ang maibibigay sa'yo. Kasi perfectionist ka eh. Yun ay isang pride ng isang tao. Ano pa? Yung fear of failure. Natatakot tayo na baka bumagsak tayo. Natatakot tayo na pag ginawa natin ang isang bagay, ay babagsak ka. Let's say, sasabihin ni pastor sa'yo, sister, brother, ikaw yung hahawak nito sa ministry na to. Ay, natatakot ako. Natatakot ako. Bakit? Kasi, yung takot mo na bumagsak ka, yung takot mo na hindi mo kayang pamunuan. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, pero binigyan ko kayo ng espiritu ng may pag-ibig, may kapangyarihan. Kaya pag may sinasabi sa'yo na task or job, tanggapin mo. Ako nung pumunta ako ng Maynila, pinagtrabaho ako kaagad sa isang kumpanya. Wala akong alam sa opisina. Hindi mag-type. Wala akong alam. Ang alam ko kasi sa ospital, yun ang alam ko. Yung magpaanak, yun ang alam ko. Yung yung mag-alaga sa mga buntis, yun ang alam ko. Magpaanak hanggang sa makapag-anak na siya. Pero, nung binigyan ako ng offer na magtrabaho ako doon sa kumpanya na yun, malaking kumpanya, na never akong nakapag-try ng mag-type man lang or sumagot ng telepono. Yung takot sa akin,
Wala. Hindi ko naramdaman ang takot. Kundi sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ito ang ibibigay mo sa akin na trabaho, sabi ko, ang hahawakan ko. At sa biyaya ng Panginoon, nung tinanggap ko yung trabaho na yun, yun pala ang gagamitin ni Lord para maraming matulungan. Imagine, hindi ako marunong mag-type. Typewriter pa nun, wala akong computer. Wala akong alam. Pero yung walang alam, gagamitin ng Panginoon para sa ganon. Maraming matutulungan. Ang kailangan natin is i-acknowledge ang Panginoon. I-acknowledge natin ang Panginoon na wala tayong kakayahan kung wala siya. Huwag tayong maging mayabang na kahit wala tayong alam, ipagyayabang natin. Yun ay acknowledging God that He is in control of your life. You are not the one who is in control, but God is the one who is in control of your life. So fear of failure, huwag mong pansinin yun. No? Inferiority complex. Ito, maganda rin to, kababaan ng loob. Kaya hindi natin tinatanggap din yun dahil tayo ay tinitignan natin yung sarili natin na hindi tayo marunong, wala tayong kakayahan. Iwasan natin yun. Yun ay isang pride din. Pride ng isang tao. So pride leads us toward futility and despair. Ang pride, dinadala ka niya sa walang kabuluhan at nagiging despair tayo, desperado tayo. So, kailangan lang natin na iwasan yon, yung pride. Kasi ikaw ay magiging desperado at walang kabuluhan ang buhay mo kung patuloy na ang pride ang umiiral sa'yo. Gaya ng mga nasa Babel, no? Yung pride nila, yung umiral sa kanila, na let us build this Tower of Babel for ourselves, for our own selves. Yung pride ang umiral sa kanila at walang nangyari, kundi naging wasak ang kanilang mga goal, naging walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. Dahil ang Panginoon, kung ang pride ang umiral sa iyo, ibabagsak at ibabagsak ka niya. Ang isang tao na puno ng pride at kayabangan, hindi yun magtatagumpay sa harap ng Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang siyang magbibigay sa iyo ng upliftment or siya ang magtataas sa iyo. Dahil ikaw ay hindi mo kaya na mabuhay na wala ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi natin kayang mabuhay na wala ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng magtagumpay sa ating mga goal or desire kung wala ang Panginoon. Kaya lahat ng desire mo, lahat ng gusto mo, ng iyong kalooban, ikonsulta mo lahat yan sa Panginoon at ikaw ang magtatagumpay. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang sarili na huwag kang magtiwala sa iyong pangunawa. Trust God and lean not unto your understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong kakayahan, sa iyong sarili. Otherwise, walang mangyayari sa iyo. Walang kabuluhan. So, yung unfinished Tower of Babel, yung unfinished tower, it symbolizes futility. It symbolizes walang kabuluhan ang nangyari. Kasi na-scattered sila. Yung language nila na gusto nilang iisa ang language nila na iiral sa kanila, walang nangyari. Kundi naging walang kabuluhan. Nagkawasak-wasak sila. Nagkawatak-watak sila. So pag nagkawatak-watak sila, yung language nila
nila or yung wika nila na dapat sana ay iiral sa kanila, na dapat sana yun ang katagumpayan nila, hindi nangyari dahil ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi na we will go down and destroy them. Destroy their language. Kaya at that time, nagkaroon na ng iba't ibang language. Nagkaroon na ng iba't ibang lahi. No? May Chinese na. Mayroon Filipino, mga lahi na instead na iisa nun. Yun ang layunin nila, to have one language. Pero winasak ng Panginoon. Walang nangyari. So, pride ay iwasan natin. Sabi ni Solomon, pride campers before destruction. Ang pagkamayabang or pagkamataas ay namumuna muna bago ang destruction or kapahamakan. Ang sabi ng title ng ating message ngayon ng Panginoon, Man's Rebellion Against God. Man's rebellion against God is yung pride natin. Pride will bring us down. God will destroy us kung mayroon tayong pride. We cannot go to heaven with pride attitude. We cannot reach heaven with pride attitude. We cannot have an eternal life if we have pride attitude. Amen? Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Mapagpala, makapangyarihan na Diyos. Kami ay nagbibigay sa iyo ng papuri sa oras na ito, Diyos. Dalangin po namin na patuloy na alisin mo ang pride sa aming buhay. Dalangin po namin na samahan mo kami, Panginoon, na may mapagpakumbaba ng puso. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Puso na puno ng pagpapakumbaba sa iyo. Puno ng pag-acknowledge sa iyo, O Diyos, na hindi namin na-acknowledge na kami ay may kakayahan, kundi Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at mabuti ang siyang napaparangalan sa buhay namin. Na ang mga tinatamasa namin na pagpapala ay nanggagaling mismo sa iyo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila sa oras na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang mapaparangalan, Ikaw lamang ang maluwalhati, O Diyos, at magtaas sa buhay namin. Maraming salamat sa pangalan ng